what's up? Welcome back dito sa ating channel, Dito Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan para sa isa na namang reaction, video at komentaryo at ating pag-uusapan ngayon, no? Eto na mga kababayan, no? Curly Diskaya, pinadalhan na ng subpina mga kababayan. Naku po, wala nang takas to. Ang tanong, haharap kaya siya sa Senado, mga kababayan? Yan yung malaking katanungan eh. Diba? Dapat talaga lahat tong mga contractors na to, no, mulat sa pool, no, bago na gumulong, no, ito pong investigasyon, pinadalhan na kaagad ng subpina. Nagtataka lang ako, bakit nga ba tila ang tagal, no? Alam naman nating napakainit. Dapat pinadalhan na kagad ng subpina yung mga yan. Lalo lang nagkakaroon ng delay eh. Diba? Kung gusto talaga nating imbestigahan yan, merong managot, no, dapat umpisa pa lang, subpina na kagad. Diba mga babayan? No, at ito naman pong si Senator Bato de la Rosa ay tila dumistansya po, no, dito sa mga Diskaya at tinanggi na kakilala daw po niya itong mga Diskaya, mga kababayan. Eto na, dumidistansya na mga babayan, no? Ano sa palagay ninyo, no? Kilala ba niya o hindi etong mga Diskaya, mga kababayan? Dahil nabuking nga na 2016 nga sila, mga kababayan, no? Nagumpisang pumasok o magkaroon ng mga malalaking project diyan po sa DPWH, mga babayan. At nagulantang di ba? Si Senator Bato, nung tinanong niya, no, kung kailan sila parang sumabog yung kanilang mga proyekto sa DPWH, sinagot ni Diskaya 2016. Kaya nagulantang, no, itong si Senator Bato de la Rosa. Buti na lang nandun si Tito Sen, mga babayan, at nasalo kagad, no? Nag-loading loading si Senator Bato. Para siyang na-shock, no, nung nalaman niya na 2016 pumutok talaga yung mga proyekto, no, nahawak na itong mga Diskaya. Anyway, yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At hiling po natin sana 1 view, 1 like, kagaya po dati, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Alright? So, wag na natin patagalin to. Alamin natin itong balita na to, mga kababayan. At ito nga po, Curly Diskaya at ilang pang government contractors pinadalhan na ng subpina ng Senado, mga kababayan. Okay? So, alamin natin itong balita na to. Let's go. Obligado na ang pagdalo ni Curly Diskaya at ilan pang government contractors sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sabi ko, isumpi na. Dapat tumatin yun. Hindi pwedeng si Sara lang. Dapat si Curly. Gusto ko malaman paano na si Curly yung Pacifico. Diba? Dapat talaga kasama si Curly. Diba? Kasi isa rin siya sa mga ang mga opisyalis ng mga contractor nila, 'di ba? Ng mga kumpanya nila. At saka asawa siya, no, ni Sara Diskaya, mga kababayan. At dapat talaga humarap din siya. Kaya nga ito, sabi ni Tito Sen, dapat humarap siya. Pinasubpina na. 'Di ba? Hindi po pwedeng si Sara lang yung humarap doon sa Senate hearing. Dapat lahat sila. Actually, dapat nga lahat ng board members niyan, mula presidente, lahat ng opisyal, no, lahat ng mga kumpanya nila ipatawag. No, mula presidente hanggang doon sa mga mababang officers para lahat talaga maimbestigahan yung mga yan. Kasi kung paunti-unti, baka makahanap pa ng diskarte yung mga yan. Wish granted na si Senator Tito Soto III. Pinadalhan na kasi ng Senate Blue Ribbon Committee ng subpina si Pacifico Curly Diskaya II, mister ni Sara Diskaya, para dumalo sa hearing sa Lunes, September 8. Pinadalhan na rin ng subpina ang mga may-ari at opisyal ng 4 pang contractors na Darcy and Anna Builders, Elite General Contractor, Edmarie Construction at SYMS Construction Trading. Ganon din sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez at mga kasamahang engineer na sina JP Mendoza at Juanito Mendoza.
Alam niyo mga kababayan, no, dapat pati yung inspector kasi kung titignan natin, no, doon sa hearing, no, yung inspector ang pinagbabasihan netong si Alcantara, no? Kasi pirma lang siya ng pirma doon sa releasing no, ng budget, ng payment, mga kababayan. Pag sinabi ng inspector na okay na 'yan, no, ini-issue na nila agad ng payment. 'Di ba? Ngayon, kung titignan natin maigi, kung hindi alam ni Alcantara yung mga nangyayari na yon, no, at sinasabi nga niya na pinipirmahan lang niya kasi base sa report ng mga nasa baba, no, yun na. Tapos na yung proyekto. Dapat, ultimo, yung mga nasa baba, ipatawag din. 'Di ba? Kasi sila pala yung nagre-report Sila pala yung gumagawa ng report na tapos na yung project. 'Di ba? Completed na. Tapos hindi pa completed. Masaklap niyan, no, may mga project na ginawa o may kontrata, in-issue ng down payment, hindi ginawa, tapos completed na. Masaklap din Kaya dapat, no, hindi lang yung mga engineer, pati yung mga nasa baba, ipatawag, pati yung mga nag-i-inspect, no, ipatawag yan. Yung mga gumagawa ng reports, ipatawag din yan. No, talaga para malaman na. No, isang tawagan na lang, isang mahabang hearing magkakaalaman at magkakaalaman talaga yan. 'Di ba? Kailangan na nilang dumalo sa Lunes dahil kung hindi pa dadalo ay maaari na silang ipaaresto ng Senado. Samantala, Arestuhin na, mga kababayan, pag di sila dumating sa Lunes. Yari. updated na ang website ng DPWH kasunod ng pagkakatalaga kay Secretary Vince Dizon kapalit ni Manuel Bonoan. Pero kapansin-pansin, iisa na lang ang pwesto para sa Undersecretary for Regional Operations. Hindi katulad ng dati na hinati-hati ang mga rehiyon sa 2 hanggang 3 cluster na bawat isa ay may nakatalagang USEC. Wala na rin sa listahan ng mga USEC ang pangalan ni Engineer Roberto Bernardo na unang nabanggit ni Senator Amy Marcos sa sesyon ng Senado na nasibak sa pwesto. Una nang tinanggi ni Bernardo ang issue at naka-medical leave lang siya at sumulat pa sa Billionaire News Channel at nagbanta na magsasampa ng kasong libel. Pero maugong sa DPWH na nagbitiw na di umano si Bernardo noong August 15, bagay na hindi pa kinukumpirma ni Yusek Ador Canlas ng Regional Operations. Nanatili naman si Undersecretary Maria Catalina Cabral ng Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Ayon sa website ng DPWH, si Yusek Cabral ang overseer ng mga infrastructure planning and programming at sa mga isinasagawang PPP project. Mahalaga ang papel ni Yusek Cabral sa paghahanda ng taunang programa para sa mga infra project sa buong bansa bilang overseer para masala ang mga proyektong ipatutupad at mailatag ang budget na kinakailangan. Pero sa budget at mga proyekto ngayong taon, nakalusot ang mga ghost flood control project. Yun lang. At kung hindi pa nabusisi agad ng mga mambabatas, mauulit na naman sana sa panukalang 2026 budget. Malamang. Much of the powers are lodged with Yusek Cathy Cabral of DPWH. Siya yung sa planning, siya rin yung sa IT. Magsasubmit lahat sa baba, aakyat sa kanya. Siya rin ang bahala sa encoding. Mga tao niya rin ang pupunta, okay, if I'm the agency, and these are the proposals from the directors and the district people, when you submit that to DBM, DBM encodes that in their software. Hindi yan na papel na igugo mo na, i-encode nila on that special matrix that they have. So the people encoding would know whether that is in line with the usual practice. Bago na italagang USEC ng DPWH si Cabral noong panahon ni Nooy DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar, Ito rin dapat imbestigahan to no? DPWH Secretary Villar, mga babayan. Di ba? Kasi sa panahon din niya no? Nagkaroon ng malawakang mga ganyang ghost project at saka mga flood control projects. 'Di ba mga babayan? Dapat pati itong si Villar siguro maimbestigahan din. No? Dapat matanong din itong si Villar. tagal na siya sa kagawaran at nag-umpisa sa mababang pwesto hanggang sa maging Assistant Secretary. Nabatid ng Billionaire News Channel na nagpahayag ng pagtutol si dating DPWH Secretary Rogelio Singson nang malamang itatalaga ni Villar si Cabral
bilang USEC ng DPWH. Oh. Para sa Bakit na talaga na USEC ng DPWH, di ba? Anong meron? Oh, eto mga babayan, yung isa sa mga balita na mainit ngayon. Etong si Senator Bato de la Rosa, matapos nga yung nangyaring hearing sa Senado na kung saan nag-loading etong si Senator Bato de la Rosa, mga babayan. Tinanggi po niya, nakilala niya etong mga diskaya at sabi nga niya, walang exemption no, sa investigasyon niya. Okay, so alamin natin to. Tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang makakalibre sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nako, sana lang na maimbestigahan talaga no, etong mga diskaya na to, mga babayan. Kahit pa raw kanilang kaalyado ang madiskubring sangkot dito. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Talaga lang Abante. walang pagtatakpan at hindi dapat exempted. Yan ang sagot ni Senador Bato de la Rosa sa mga social media post na nagsasabing natigilan siya ng sagutin ni Sara Diskaya na 2016 sila nagsimulang makakuha ng kontrata para sa mga flood control project. Ayun, di ba? 2016, nag-loading si Senator Bato Talagang parang na-shock siya no, nung nalaman niya na nung panahon ng dating Pangulong Duterte, no, doon nakakuha ng maraming flood control projects etong mga kumpanya ni Diskaya, mga babayan. Talagang na-shock siya, no? Kailan kayo nag-engage sa flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 Ayun, onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po. Hindi pa siya makapaniwala, mga babayan. Please make sure of your answers. Parang di siya makapaniwala, no? Nagulat siya 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Ayan, no? 2016. Loading Buti na lang, nandun si Tito Sen, mga babayan, no? Sinalok agad kasi nakakita niya yung reaksyon ni Senator Bato de la Rosa. Siguro nakatunog, no, itong si Tito Sen. Nako, 2016, dating Pangulong Duterte nakaupo na. Yari, di sumagot si Senator Bato, nag-loading. Ayun. Binakapan ni Tito Sen. No, para lang wag mapahiya siguro si Senator Bato de la Rosa. Di ba? 16 onwards. Loading. Wawa. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. 2016 kasi Hindi na nakapagtanong. umupo sa Malacanang si Mayor Digong, nakaalyado ni Senador Bato. So what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat ibestigahan. Oh. At kapag may Bakit nga nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi na imbestigahan? Di ba? Dapat noon pa lang, inimbestigahan nyo na. Hindi yung kung kailan tsaka nyo imbestigahan, tapos sisisihin nyo yung Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sabihin nila na mas talamak ngayon. Pero ang tanong dyan, kailan? No? Kailan sila nag-umpisan dumami yung kanilang projects? Di ba? Ganun lang yun, nagtuloy-tuloy lang. Pero kung nung panahon ng dating Pangulong Duterte, no, naharang na yan, o naimbestigahan na yan, baka hindi na umabot. Di ba? Sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, noon pa lang. Di ba? Makikita natin na hindi lang droga yung nilabanan ng dating Pangulo, bagkos pati yung korupsyon. Di ba? Kaso, hindi natutukan Wala nasipak, wala nangyari. Parang wala naging investigasyon. Not until now, noon nag-imbestiga o isiniwalat ng ating Pangulo. Di ba? Kaya nagkaroon ng investigasyon kung hindi pa isiniwalat yan ng Pangulo natin, walang mangyayaring investigasyon. Di ba? may mga kontrobersyal na flood control project na ginawa noong Duterte administration, hindi anya ito exempted sa investigasyon. Bakit Bakit ngayon lang? Bakit hindi nyo dati inimbestigahan? Di ba?
Bayan yan eh. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede. Kung gumawa sila ng kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kulukuhan, dapat nabisigan lahat yan. Itinanggi rin ni Bato na kakilala niya noon pa ang mga Diskaya kahit sanggang dikit siya noon ni 2016 FPRRD. onwards. Paano ko kilala? Pulis lang ako. Paano ko kilala yung mga tao na yan? Pulis lang ako eh. Ano bang... Pulis lang daw siya. Kaya hindi niya makikilala yung mga tao na yan. Well, i-credit natin yon mga kababayan dahil nga naman na nakatutok siya sa ibang assignment. Kaya hindi niya kilala yon ayon sa kanya mga kababayan. Pwede naman, posible naman, di ba? Pakialam po dyan sa DPWH sa portion na yan. Dahil Dito lang GPNP ako sa siya. peace and order. Public order and dangerous drug. Yun ang aking tutok. Hindi ko alam po sino yung sila. Sa issue naman ng kontratistang kamag-anak ni Senador Bongo, sinabi ni Bato na nagsalita na rin niya ang kababayang senador. I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Sa totoo lamang po, Kayo po ba naniniwala doon mga kababayan? No? Na yung pamilya ni Senator Bongo hindi nakakahingi ng pabor sa kanya pagdating sa mga projects. Pero makikita natin, no? Ang dami nilang projects sa government. 'Di ba? Kayo po ba? No? Anong opinion niyo diyan? mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko pero hindi po sa akin. Sa Lunes, Setyembre 8, isasagawa ang pangatlong araw ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control project. Para sa Okay. No? So yan mga kababayan, no? Anong masasabi nyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs with Mobs TV. Peace. I'm out.